morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, February 15, 2025. Nabasa po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang balita na di umano ang NBI o National Bureau of Investigation ay nag-file daw po ng criminal case sa DOJ laban po kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay bunsod nung kailan ay sinabi ni Baby Sara sa media na sapagkat may nagtanong po na reporter kung hindi siya natatakot sa kanyang buhay dahil nga hayag-hayagang kumakalaban siya sa pangag na Pangulo, PBBM. May nagtanong na reporter sa kanya kung siya ba ay hindi nangangamba sa kanyang buhay. Ang naging sagot po ni Baby Sara ay, huwag kayong mag-aalala kasi kung ako ay ipapapatay, may nakausap na ako na kapag napatay ako ay patayin niya ang Pangulo, si PBBM, si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez. So yan po ang sabi niya, kung ako ay mapapatay o ipapapatay nila, may nakausap na ako na at nangako naman na papatayin niya si Pangulong Marcos, yung kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez. At dahil po sa salita na yon, kinasuhan po si BP Sara ng NBI ng pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos sa kanyang asawa na si Lisa Romualdez Marcos at si Martin Romualdez. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang tanong po dito ay dapat nga bang kasuhan si BP Sara? Well, ito pong NBI Director, si Jaime Santiago, dati po itong police, dating judge o retired judge ito, at ngayon nga ay inappoint ni Bongbong Marcos bilang director ng NBI. At marahil dahil sa kanyang pagsisipsip, ayun nga, sapagkat nagsalita noon si Pangulong Marcos na hindi na pwedeng palampasin ang ginawang pagbabanta sa kanilang buhay ni BP Sara. So, yan po ang nangyari. Kaya ngayon, ayon sa ating balita, mayroon na pong nakasampa na grave threat laban sa Vice Presidente. At ito po ay karagdagan nito sa pending impeachment case na ngayon po ay nasa Senado waiting for trial. Ngayon po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang tanong po dito, may kasong kriminal nga ba si BP Sara ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, sa kanyang asawa at kay Martin Romualdez na kanyang pinsan buo? Kung titingnan po natin, ang sabi niya, kung ako ay kanilang ipapapatay. So meaning conditional. Kung hindi naman siya ipapapatay, wala po yun. Pero kung ipapapatay siya, may kinausap siyang papatay din sa Pangulo, sa First Lady, at sa Speaker of the House. So itong si Director ng NBI, sa tingin po natin, hindi naman ito bobo. O baka naman nagbobo-bobohan lang. Sapagkat kahit naman hindi abogado, maintindihan mo
na walang pagbabanta doon. Maliban na lamang kung yung kondisyon na siya ay ipapapatay. Ngunit kung hindi siya ipapapatay, wala pong pagbabanta. Assuming totoo talaga na may kausap na siya nagagawa na papatay sa Pangulo, sa kanyang asawa at kay Martin Romualdez. At sa tingin naman natin, hindi nagbibiro si VP Sara. At yun nga sinasabi nila na paulit-ulit at hindi naman nagbibiro. Assuming na hindi nga nagbibiro, ang tanong po, mayroon bang active threat against the life of the President, the First Lady, and the Speaker of the House? Wala po. Tandaan po natin that criminal law is strictly construed against the state and liberally in favor of the accused. At bilang dating judge, alam ni Jaime Santiago yan. Pero bakit, ang tanong, isinampa pa rin niya ang kaso? Well, ito po it is more of harassment than looking for justice. Kumbaga, itong ginawa ni Jaime Santiago ay pagtalima sa kagustuhan ng Pangulo na kasuhan ang Vice Presidente bilang karagdagang na kumbaga karagdagang political persecution against the Duterte. Yan po ang ating nakikita dito, mga kabarangay, mga kababayan at mga kapatid. Itong kasalukuyang Pangulo po ay talaga pong walang utang na loob. Sapagkat kung titingnan po natin, unang-una, hindi naman siya mananalo bilang Pangulo kung hindi dahil kay VP Sara. Alam na alam po yan ng lahat. Pangalawa, ang kanilang tatay, ilang presidente ang nagdaan, hindi mapalibing sa libingan ng mga bayani. Tanging si Pangulong PRRD ang nagpalibing. Doon pa lamang malaking utang na loob na nila. At yung kanyang pagkapanalo bilang presidente, malaki pong utang na loob ng mga Marcos yan. Ngunit kanilang kinakalimutan. At tingnan po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Number 1 na pumirma sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente ay mismo ang anak ng Pangulong PBBM na si Congressman Sandro Marcos. So yan po ay nagpapakita lamang kung bakit talagang grandiose design ang ginagawa ng mga Marcos upang pabagsakin si VP Sara. Na kung tutuusin, wala naman pong ginawa itong laban sa kanila. Maliban sa nagpitiw siya bilang sekretary ng DepEd sapagkat ayon sa kanya, hindi na niya maatim ang nangyayaring korupsyon sa loob ng Administrasyong Marcos. At dahil po dyan, ang Kamara wala na pong ginawa kundi imbestigahan ang 125 million confidential funds ni VP Sara. At iyan po, dyan nagsimula ang lahat ng political persecution na ginawa ng administrasyong ni PBBM laban sa ating Vice Presidente. At yan po ay ongoing pa rin. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya na ma-impeach si VP Sara sapagkat yan ay pag-aabala lang sa walang kwentang bagay. Dahil hindi naman mahalaga si VP Sara and the largest things of scheme, ang sabi niya, sa kabuuan ng mga bagay na may kaugnayan sa pamahalaan
hindi mahalaga si BP Sara para pag-ukulan ng panahon ng Kongreso sa pamamagitan ng impeachment. Pero anong nangyari? Number 1 na pumirma sa impeachment complaint at sinundan ito ng marami, 240, ay si Sandro Marcos mismo, kanyang anak. Ang tanong dito mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang pumirma initially sa impeachment complaint was 215. May humabol pa na 25 congressmen. Ang tanong, bakit hahabol ito kung walang konsiderasyon, walang bayan sa kanila? Kaya po maraming mga congressmen ang pumirma sapagkat ayon sa mga balibalita, hindi sila bibigyan ng ayuda ni Martin Romualdez kung hindi sila pipirma sa impeachment complaint. Ano pong mga ayuda na yan? Yan po yung AKAP, TUPAD, AE, at iba pa, mga kasama po ang infrastructures. This is worth billion for every congressman and senator po na pipirma po sa impeachment ni BP Sara. Bakit kailangan nilang ipa-impeach si BP Sara? Sapagkat gusto nilang matiyak, una, matanggal sa pagka-vice presidente nang sa gayon walang hadlang sa kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sapagkat kung nariyan si BP Sara bilang presidente, mayroon itong kapangyarihan at haharangin sila sa kanilang gagawin na pagnanakaw, walang habas na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pangalawa po yan, pag na-impeach si BP Sara, she will be disqualified perpetually to hold any public office. So hindi na po ito makakatakbo sa 2028. Sigurado po na ang magiging Pangulo ay kanilang manok sa katauhan ni Martin Romualdez. At lalo po silang, kumbaga, malilimas nila ang kayamanan ng bansang Pilipinas. Yan po ang plano ng mga yan, mga kabarangay. Kaya nga yung dating mga kasama ni PRRD noong 2019 na mga senador na ngayon po ay re-electionist, lahat po yan ay sumali sa line-up ng bangag na Pangulo. Bakit po? Dahil po sa pera. Maaring ginagastos ni PBBM gamit ang pera ng bayan ang mga election expenses ng mga ito. Itong mga makakapal na mukha ng mga senador na ito. Lahat po sumama yan. Anong dahilan? Ba't sila sasama? Gayong alam naman nila na itong gobyerno na ito ay so corrupt. Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Nais nilang makisali sa sindikato ng bangag na administrasyon upang harap-harapan na pagnakawan ang sambayan ng Pilipino. At hindi pa sila nakontento sa impeachment complaint na yan, sinampahan mo pa ng kriminal na kaso. Itong grave plate na sabi nga natin, sana bilang dating judge, itong director ng NBI, dapat alam na to. Maliban na lamang kung talaga siya ay bobo. Pero sa tingin po natin at sa ating paniniwala, alam ito ni Director Jaime Santiago ng NBI na itong kaso na ito kung tutusin ay dismissible. Judge po siya. Alam niya yan. Ngunit
kaya niyang magbububuhan sa publiko, itaya ang kanyang pangalan at ang kanyang prestige as a former judge para isampa itong kaso na ito upang mapagbigyan lamang ang kagustuhan ng bangag na Pangulo na dapat kasuhan si BP Sara. At ito namang DOJ under Remulla, Crispin Remulla, sigurado po na isasampa ang kaso sa korte. Sasabihin nila mayroong probable cause of grave trade. Ngayon, depende po sa judge na hahawak ng kaso. Sapagkat yung judge kung babayaran din o pangakuan ng malaking halaga, pwede rin sabihin ng judge o convicted yan. Talagang there is a consummated grave trade. So pwede po yan. Although pagdating sa Department of Justice, sigurado tayo dyan na isasampa yan sa court. Hindi na natin, kapag matino ang judge, i-dismiss ang kaso. Pero kung ang judge ay magbabayaran din ng malaking pera, pwede rin yun makonvict si BP Sara. But so far, as of now, we believe na matino ang judge na hahawak ng kaso, in the sense na dismissible po ang kaso na yun, madidismiss yan. Kumbaga, at this point in time, we believe 90% madidismiss yan. Kaya hindi man po talagang malaking issue ito. Binanggit lang po natin upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na ganito po katindi ang administrasyon. Masyado pong insecure sila sa presensya ng Vice Presidente sa ating pamahalaan. Actually, hindi lang po ang presensya ng Vice Presidente. The more that they are afraid of the former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga, dalawa po itong Duterte na ito na pinipersecute nila. With respect to PRRD, silent lang po yan. Silently nakikipagtulungan sila sa ICC upang ipaaresto at litisin si PRRD sa International Criminal Court. Yun po ang disenyo o ang teknik nitong bangag na Pangulo. Ang kanyang ginagawa palihim, kabaliktaran sa kanyang mga sinasabi. Narinig po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, yung speech ng bangag na Pangulo doon sa salbo ng kanilang campaign, kung saan marami siyang pasaring. Kanyang inaatake ang tokham ng dating Pangulo. Ayon sa kanya, ang mga kandidato niya sa ngayon na bumubuo ng 12 senatorial slate, walang bahid ng dugo dulot ng tukhang. Totoo nga na sinasabi niya, sapagkat ang kanyang administrasyon ngayon is very much supportive sa mga drug lords at sa mga drug addict, dahil mismo sila ang drug lords at drug addicts. Kaya naman ngayon, naglipana na ang mga addict at ang droga sa buong Pilipinas. Mismo saan ka nakakita, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na mismo ang chief ng PNP sa katauhan ni Marvin, ang sabi niya, hindi naman masamang gumamit ng droga sapagkat iyan ay energizer, pampagising habang nagtatrabaho ka. Kaya nga,
Nagpalabas ito ng circular na exempted na sa mga drug test ang mga active na pulis at active na sundalo. Imagine, mismong sundalo mo at mga pulis na may dalang armas, hahayaan mong maging drug addict. Talagang mapanganib yan sa mapayapa at inosenteng mga mamamayan. Bukod pa dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, napanood naman natin ang hearing sa Quadcom kung saan lahat ng mga testigo na ginagawa ng Quadcom ng mga bayani laban sa drug on wars ng dating Pangulong PRRD ay mga drug lords at mga convicted drug lords at addict. Ito po ang ginawa. Hinugod sa mga kulungan, ginawang testigo ng Quadcom laban kay PRRD upang maidiin si PRRD sa kanyang war on drugs. Ipinakulong ang mga PNP generals by way of contempt na ayaw pumayag sa kanilang kagustuhan na idiin si dating Pangulong PRRD, katulad ni General Wilkins Villanueva, ni General o ni Colonel Grijaldo. Saan po tayo nakakita ng ganitong uri ng administrasyon? Itong mga kadler o itong mga kagampi po ng mga NPA at ng mga komunista, itong Makabayan Black sa Kongreso, ito po ang namamayagpag. Nakipagkutsabahan si Martin Romualdez dito upang kanilang magamit laban kay BP Sara at upang magamit din nila na guns itong mga NPA ngayong eleksyon at hanggang po sa 2028 yan sa pagtakbo ni Martin Romualdez bilang Pangulo. So ganito po kalala ang ating gobyerno, ang administrasyon ng bangag na Pangulo. Ang mga ahensya ng gobyerno, ginagamit niya upang magawa ang kanilang kagustuhan. Magnakaw, sasabihin, PBBM na noong panahon ng pandemic, sako-sakong pera ang kinaurakot ni PRRD. Marami daw namatay at nagkasakit ng COVID. Talagang gago pala at bangag tong Pangulo na to. Pandemic nga, talagang maraming magkakasakit at maraming mamamatay. Ngunit kung hindi si PRRD ang naging Pangulo noon, masigit na mas maraming namamatay at magkakasakit. Yun po ang totoo. Sasabihin niya na sako-sako ang kinurakot na pera ng dating Pangulo. Ngayon, hindi lang po sako-sako, buong budget ng Pilipinas ay gusto nilang kunin. Katunayan, kaya nga may issue po dito. Ang tunay na issue ngayong eleksyon ay itong national 2025 national budget na napakaraming mga insertions sapagkat itong pera na ito ay nais nilang kamkamin mula sa masambayan ng Pilipino. Kaya muli inuulit po natin na itong senatorial slate candidates ng bangag na Pangulo, huwag po natin iboto sapagkat katunayan na sila ay sumali sa slate ng Pangulo. Nais nilang sumali sa sindikato ng bangag na Pangulo na pagnakawan ang mga Pilipino ng kanilang kabuhayan. Yan po ang katotohanan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Muli atin pong sinasabi
na itong si Jaime Santiago, Direktor ng NBI na dating judge. Alam po natin at naniniwala po tayo na siya ay nagbububuhan lamang upang sampahan ng kasong kriminal ang Vice Presidente as an additional harassment to the pending impeachment article of impeachment that is pending with the Senate. Pansamantala po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming salamat.